Hi everyone, happy October. It's Snack here. So welcome back sa mga bago. Hi, nice meeting you. This is Snack, your friendly tarot reader and guide. Ayan siya. So yan, October na nga and sorry kung late tayo nag-upload but bago tayo mag-start ng reading, tulad nga ng promise ko last time, meron tayong top 5 or something 5 na eme before we do the reading. So for this month, this is your 5 affirmations that you can use for the month of October. Ayan, 5. So, meron tayong cheat sheet. Para syempre hindi tayo magkamali. So, ayan. Number 1. I trust the journey I'm on and believe everything is unfolding perfectly. Ibig sabihin po nito is, you should trust the process ng buhay. And ito yung kahit hindi mo na siya maintindihan, hindi mo na maintindihan yung mga nangyayari, just have to trust the process. Kung ano man yung nangyayari, it's really happening for a reason and there's a reason why. Ayan. So number 2, I am open to the new opportunities that October will bring. So be ready and welcoming sa mga bagong parating. Ngayong October, mapabagong kaibigan pa yan, bagong experience, and of course, changes, chances, lahat ng bago. Be open. Number 3, I radiate confidence and embrace change with grace. So, you just have to believe your face today. You have to believe in yourself and of course face challenges with a positive attitude, knowing that you can handle whatever comes. So parang be confident and embrace whatever things will come to you with a positive mind, positive attitude, ganyan. And alam mo yun, yung tipong ano man yung ibigay sa'yo, kaya mo. Hindi yan binigay sa'yo kasi hindi mo kaya eh. Diba? So, kakayanin mo. Parang sabi nga nila, susuka pero hindi susuko. Okay. Number 4. I release any fears and doubts and welcome abundance into my life. Ito yung you have to let go of everything na nag-hold sa'yo. So, let go of the things that is anything that is holding you back. Instead, mag-focus ka kung paano ka mag-attract ng success, ng love, ng prosperity, ng pera. Huwag mong isipin or huwag mong ilagay yung focus mo sa mga problema. Focus mo kung paano ka mas gagaling, mas magiging successful, paano lalong magmahal at maging mayaman. Okay? Number 5. This is the last one. I am in alignment with my higher purpose and ready to receive guidance. So, you are on the right path and open to receiving wisdom from the universe, your intuition, or your higher self. So, ito yung ready ka na to receive everything from the universe. Be open. And babalik tayo sa number 1 is kahit hindi mo na maintindihan, kahit ang gulo-gulo na, just trust the process. Okay? So yan ang ating 5 affirmations for the month of October, and I hope kahit papaano ay diba, may nakuha kayo dun sa 5. Kahit isa lang doon, i-ano nyo ngayong October. And sa mga gusto ng tarot reading nila, just stay tuned. And of course, thank you so much sa mga nag-subscribe. And sa mga balak mag-subscribe, ayan siya. And sa mga nag-follow sa social media pages ko, thank you so much. So, let's go to our tarot reading. Hello sa mga may Cancer, Sun, Moon, and Rising. Ayan. So, this is your October reading. So, sa mga may sun sign o ipinanganak ng June 21 to July 22, Cancer, this is for you. And sa mga mayroong Moon, Rising, and Venus na Cancer, this is for you, guys. Ano ko lang. Ayan, again, meron tayong free will na sa atin kung gusto nating gawin or sundin yung mga sinasabi ng card.
Nasa atin po yan. Okay? Huwag tayong, huwag niyo akong sisihan. Base lamang po sa card. Okay, first card. Five of Wands. So, etong buwan na to sa mga may Cancer Moon and Rising, medyo dramatic. Kasi may mga bagay-bagay or may mga tao na against sa mga idea mo. May mga taong pwedeng may makaaway ka. Hindi naman makaaway, pero maybe may mga bagay-bagay na may hindi ka maging kasundo at hindi lahat ng tao ay mag-oo sa gusto mo. Okay? Hindi lahat ng tao ay aanib sa'yo. OMG. Naloka naman ako sa Tree of Swords. Yun agad ang lumabas. Pentacles, Swords, Wand, Cups. Okay. Kailangan daw. Ayan. So, lumabas si Temperance. Ayan. So, kailangan mo daw kumalma. And at the end of the day, magiging okay naman ang lahat-lahat, Cancer. It's just that, kailangan mo lang kumalma. In that way, everything will be okay. Things are happening kasi kailangan mangyari at may rason kung bakit ito nangyayari. Okay, so let's start with the problem. Three of Swords. Ang sakit naman nito. Ang parang pinaka-problem mo for the month of October para sa mga may Cancer, Sun, Moon, and Rising is dramatic love life. Ito yung parang pinaka-problem mo for this month. Puso. Ay, nabibreak ang iyong heart this month. But, pero ka mag-alala kasi marami ka naman pera. Malas ka nga sa pag-ibig, pero marami ka naman pera. So, hard work pays off. Alam mo yun? Parang i-shopping mo na lang. Ayan siya, pero yung problem mo kasi it's siguro sa isang relationship, may problema kayo, mag-aaway kayo ngayon. But the good thing here is you learned your lesson. Maybe itong relationship na to is kailangang mag-end. Kasi may mas dapat kang gawin, may mas gusto kang gawin na mas dapat. And this is the time for you to, meron tayo ditong Four of Wands, na parang sinasabi na, this is the time na instead of you, na magmukmok dahil dyan sa heartbroken ka, problema mo sa puso, why don't you go out and look for someone who is better? Kasi may much better dyan. Just be, lumabas ka, kasama yung friends mo, try to go out. Hindi yung nakafocus ka lang dito sa love life mo na, Diyos ko, wala namang mangyayari. Kasi toxic yung relationship na yan. And you know what? Pag nakahanap ka, pagka naka-move on ka, you will feel na everybody will be happy. Yung mga nasa tabi mo will be happy for you. Kasi, I'm so sorry, pero Cancer, yung kasing problema mo sa puso, I know na reading ka lang naman ate. Sabi ko nga may free will ka, diba? Pero, alam mo yung relationship kasi na meron ka or yung iniisip mo na relasyon or yung tao na iniisip mo, alam mo yung parang hindi kasi talaga kayo para sa isa't isa. The toxicity is so toxic. Parang mali. Toxic basta. Ang toxic ng relationship nyo na hindi siya gusto ng mga friends mo, hindi siya gusto ng family mo. Parang niloloko ka na nga, ilang beses mo pang pinapatawad. Mangyayari at mangyayari ulit yan. Once a cheater, always a cheater. Char. Basta ganun. Alam mo yun, better find someone else
na magmamahal sa'yo ng totoo. Ayun lang. Ay, naku, Cancer. Pero may pera ka. Marami kang pera ngayong buwan ng October. Meron tayo ito, raw intention. Actually, hindi ko, ano tong raw intention. Basahin natin anong ibig sabihin ng raw intention na yan. Hindi ko sure. Ano ba yan? Number 22. Raw intention. Dapat yung intention mo intention brought to life, wild power, savage, love, divine, intervention, powerful inspiration, channeling messages from source. Holding on the details too tightly, not allowing source to intervene. Missed opportunities, getting stuck in your story, unchecked emotion that is sabotaging your efforts. Ayun nga, parang yung sa problema mo kasi, hindi siya okay na dun mag-focus yung mga emotions mo. Wag lang puro sa kanya. Kasi ngayon, it's not helpful. It's not okay. And it will just, wawasakin ka lang. But again, sabi ko nga, swerte ka sa pera. Lumabas din dito. Inflow with money. At least mapera ka. Okay na yan. Isipin mo muna yung pera kaysa pag-ibig. Mas importante yan. Sa ngayon, OMG. Hindi ko alam, pero ewan ko hindi kasi pwedeng, ewan ko, basta malas, ewan ko, pero sabi ko, Cancer is, huwag kang kumapit sa malas. Ayun lang. Malas kasi yung karelasyon mo. Pero, again, may free will tayo. This is just from the cards. Hindi siya from me. This is just the reading that I got from the card. Kung feeling mo hindi para sa'yo to, may free will po tayo. Okay? Huwag niyo po akong sisihin. And that's all for me sa mga may Cancer, Sun, Moon, and Rising. Thank you!